Minsan pag tinotopak yung mga kumukuha ng basura, hindi nila kinukuha tong mga to. Pero dapat dinadampot din nila yan. Pero dahil ayaw nila, hindi nila kukunin itong mga upuan. Oh gosh. Whew. Lamig. Hi, isang large na latte glass. Dito rin kaya ako tatambay pagdating ng panahon. O sa barangay hall. Mas gusto ko maging tambay sa barangay hall eh. Kaysa sa Tim Hortons. Dati palagi gusto ko mainit na kape. Ngayon naman nagbago na. Gusto ko naman yung malamig na mapait-pait. Oh gosh. Yung isang bagay. Pilipino po kayo? Opo. Basta nyo lang po ginanon. No? Lubog po eh. Ayan o. Hindi ba dyan? Saan? Hindi naman tatama. Yumugyug po eh. Naramdaman ko eh. Pero hindi naman aabot. Diba? Okay. Hindi naman umabot. Hindi umabot. So, bumangga po kasi hindi. Kala ko ayan eh. Hindi, ito po ayan oh. Kasi ginanon nyo lang po basta umano po eh. Naramdaman ko po sa loob eh. Wala naman po. Sorry na lang po. Okay yan po. Okay. Sinasadya na. Mamadali kasi. Sige po. Ingat lang po. Ingat lang po. Sige po, ingat lang po. Wala stick. Napapadalas ako sa ganyan. Parang walang mga akala nila walang tao yung sasakyan, di ba? Wala silang pakialam, basta lang bubuksan yung sasakyan nila. Hoy! Wala magawa. Parang ghost town pala tong Outlet Premium pag araw ng Martes at alas 11 ng umaga ng pila sa Nike. Iba ba yung presyo ng sapatos dito? Additional 30%. 129 Jordan MVP 92. Hindi ka na mabababa. Bumero 149, 150 minus 30%. Hindi maganda mag-vlog dito kasi ang lakas ng sounds nila. Ang sabi niya, pag bumili ka ng isa, yung pangalawang bibilin mo 50% na. Ito, parang rin to no? Natawag dito, yung sa Nike Bumero. Mas mahal to, 209. Hindi naman maayos pagkagawa, di ba? No? Hindi man lang nila nilinis. Tapos 209. Burger. Ito lang dinayo ko rito sa outlet mga Andre, biling burger. Kain. Hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon.
Masyado yata ako na-expose sa lamig ni Canada at ngayon lang kumbaga ngayon sa akin umiepekto yung pag-a-adjust ng katawan. Kaya netong mga nakalipas na araw, parang mabigat yung katawan ko. Hindi ko alam kung dahil wala akong trabaho o dahil yun nga kumbaga nag-a-adjust yung katawan ko sa klima rito. Ang aking itinerary for today ay mag-part-time ng 1 o 2 oras. Pagkatapos magpapalit ng gulong. Yes sir, kailangan magpapalit ng gulong ng summer tire. Naalala ko nga bumiyahe kami papunta sa Old Quebec naka winter tire pa ako. Wala namang problema kung naka winter tire ako. Kaya lang mas madali kasing mapudpud daw yung winter tire during summer dahil masyadong mainit at yung winter tire parang malambot. Yun lang yung sabi nila I don't know kung totoo o hindi. But yun, papapalit na rin ako talaga ng kailangan na magpapalit ng summer tire. Pag naka winter tire ka during summer, walang problema. Pero pag naka summer tire ka during winter, pwede kang matikitan na worth up to $300 dito sa Quebec. Mandatory, dapat December 1 yata yun. Every December 1 dapat naka winter tire ka na. Otherwise, may tendency na mahuli ka. Netong mga nakalipas na buwan, lagi kong naiisip yung yung oras na meron tayo. Hindi yung pera, hindi yung success, hindi yung trabaho. Naiisip ko lang yung time na pag nawala na yon, hindi mo na may babalik I quit my job. Yes sir, I quit my job. Diba? Nagkamali ba ako? I don't know. Baka siguro ito yung isa sa pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko sa mahabang panahon. May plano pero hindi malinaw. Pakiramdam ko kasi parang walang magbabago kung wala akong gagawing iba. Hindi ko alam kung ilang oras ako aabutin dito. Medyo marami silang ginagawa ngayon. At mukhang kulang sila sa tao. Buti na lang may dala akong nail cutter. Okay lang ba kung dito ako maggupit ng kuko?
Dito ako kumain sa Royal Mount. Pagkatapos balik ako rito, kaya lang madami pa rin tao eh. Tsaka kulang rin sila sa tao. So I think ang pinakamagandang gawin ko nito is bumalik na lang ako bukas. Ang tamang oras ay 1:30 na eh. So bukas na lang siguro ako babalik. Parantayin ko na lang ngayon dahil wala naman akong ginagawa, di ba? Ang dami kong oras sa kamay, no? Then next month, May, magsisimula na ako magtrabaho. Yeah, I think that's it. Makikita nyo na kung ano yung magiging trabaho ko. Ipapakita ko na sa inyo. Tutulong na ako para may discount. Check up time. Okay pa naman, wala pang alog. Pagkatapos yung preno ko, ayun, parang walang bawas, no? Kasi hindi ko naman talaga nagagamit sadya, dahil iangat mo lang yung mo, paa mo sa silinyador, gumagana na yung anong tawag nila dyan? Regenerative braking. Karaniwan daw bumibigay dito yung yung sa niya nga, sa shock niya. Hindi pala ako anong tawag dyan, yung dapat pala dinala ko yung langis ko, no? Tapos nilangisan ko yung mga ganyan tulad nito. Naku po, to sa preno, parang kakakrak na kailangan na yatang to. Napaservisan yan. Ito. Ano ba yan? Sensor yata. Hindi. Eto. Ito. Delikado na. Naalala ko, kailangan ko palang i-dispatch to. Makapagpalit ng ng ibang winter tire dahil walang bisa to sa madulas na snow. Bebenta ko pa rin yan. Binili ko yan ng 350, so benta ko ng 300 kasi makapal pa. Thank you. Yung isang sasakyan dito, yung tinitingnan kanina nila yung pang ilalim, gagastos ng 1.5, 1.6 gagawin sa pang ilalim. Pagkatapos, sabi nila last year kakapagawa lang daw nila, pinapalitan nila yung radiator dahil may leak na, may problema sa heating. Gumastos na silang 2,000. Sakit sa ulo ng magkasasakyan, di ba? Kailangan lagi kang may extra pera sa bulsa kasi pag wala, once na nagka-problema yung sasakyan mo, tirik ka na rin, di ba? Sabi ko sa mag-asawa, sabi ko malapit lang dito yung yung dealership ng Tesla. Baka gusto niyo mag-test drive.
Kasi, baka lang magustuhan nyo. Ay kung gano'n. Tapos yun, kumbaga, nagtatanong sila, saan daw magcha-charge pag maglo-long drive ka. Di sinabi ko, pag type po lang yung address na pupuntahan mo, nakamapa na kung saan ka dadaan, na may mga charger. Kasi nga, grabe. Yung gagastusin nila ngayon, di ba? 1,516. Tapos last year, 2,000. I mean, ang daming pera, di ba? Sayang. But anyway, ganun talaga, no? Teka, titingnan ko pala yung ano ko. Anong tawag dito? Service, okay, 42. Nice. Diba? Napakahusay na itong Tesla. Talaga naman. Lalo na kung hindi masisira. By the way, no? Isang taon na sa akin to nung April 5 ba? O April 6. At ano bang malaking paggawa ko rito? Wala. Diba? Gumastos lang ako rito sa mga accessories niya. Tsaka washer's fluid. Tapos change tire. That's it. And I think kumbaga kumbaga sulit na yun di ba? Sana magdire-diretso. Pero dun sa nakita ko na maaaring yun ang una kong maipagawa sa mga susunod na araw. Yeah. Wait, we don't have to start the day yet.